Ngayong suspendido muna ang pagdinig ng Senado sa mga maanomalyang flood control project, dumarami ang mga nananawagang buksan sa publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang dyan, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na umapila ring protektahan ang integridad ng mga investigasyon. Nakatutok si Joseph Morong. Nagkumpirma na si dating Public Works Secretary at ngayon Senador Mark Villar sa pagdalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalyang infrastructure projects. As former DPWH Secretary, probably he can share with us any information that he has with regard to the source of funding, planning, and implementation of the projects when he was Secretary. Kasama sa proyekto ng mga panahong ito ayon sa datos ng DPWH ang nakuha ng mga kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na mahigit 700 na mga flood control projects na nagkakahalagang 37 billion pesos. May 450 naman na mga proyektong may halagang 40 billion pesos simula 2023 hanggang 2025. Muli ring haharap sa ICI ang mag-asawang Diskaya dahil hindi natapos ang ICI sa pagdinig sa dalawa. Ipapatawag din si dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Nitong mga nakaraang linggo, closed door ang ginagawang hearing ng ICI maliban sa mga update na ibinibigay ni Executive Director Attorney Brian Hosaka at sa mga resource person na gustong magsalita. Dumarami ang mga nananawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko nito ang mga pagdinig, lalo na't itinigil pansamantala ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito sa mga maanumalyang flood control project. Kabilang na riyan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nanawagan sa mga opisyal ng gobyerno na protektahan ang integridad ng mga investigasyon. I-open sa publiko para at least nakakaalam yung publiko. Opo. Ano ba talaga nangyayari, pati nga daw po yung mga executive session na yan, dapat nalalaman din ng publiko yan para maiwasan natin yung mga pagdududa. Yun nga nung sinasabi natin whitewash. Si Senate President Tito Soto III ganito rin ang panawagan. Hopefully the ICI can open to the public its deliberations. Hindi naman daw katanggap-tanggap para kay dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban ang sinabi dati ng ICI na ayaw nito ng trial by publicity kaya pribado ang mga pagdinig. Maaari naman daw mag-object o salagin ng mga abogado ng mga iniimbestigang persons of interest o suspect ang mga improper na tanong. The Commission is very much aware of the request and or the position of some people asking for more transparency. But the position or the policy of the Commission still remains the same. So no change? Right now, there's none. Pero isinapubliko naman nila ang kanilang naunang findings na inihain sa Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.